Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nag-charge. So ang model po nito ay Samsung C710 or Samsung G7 Plus. So ito po yung naging issue niya, hindi po nag-charge, walang power at wala ring power button. So grabe po ang nangyari dito. So bago po ito mabuksan, kailangan unahin muna ang pinaka LCD, tanggalin bago natin mabuksan. So ayan guys, tinutroubleshoot ko po siya. Ang main problem po talaga nito ay hindi nagcha-charge. Nalubat na po at namatay na. Buksan na po natin, ito po yung ginamit ko pang baklas. So unang-una, bago natin mabaklas yan, ay gagamit po tayo ng hot air, thinner, at pangtastas na manipis. So mano-mano po ang pagtanggal natin gamit ang hot air at yung pantastas at thinner. So ayan guys, initan muna natin. So hindi po ganun kadali dito gawin ang mga ganitong unit. Pero napakaswerte ko po dito. Ayan, ang dali ko po nangat. Pero grabe, sa bandang dulo ng video nito, grabe ang kaba ko dito. Dahil ayan, grabe po ang nangyari. So panoorin nyo lang po sa dulo ng video kung ano po ang nangyari. So ayan guys, dinandahan ko po pagtanggal yung LCD. Ang nangyari pa pala dito ay grabe, mamaya mapapanood nyo po kung ano ang nangyari. So ayan guys, swerte ko din dito dahil nabuksan na pala ito. So pinaiwan ko po ito, walang power binigay sa akin. Ang sabi ng may-ari, hindi lang nagka-charge at hindi naman niya sinabi na naayos na pala yan dati at nabuksan na. Kaya ko po ito pinapaiwan. So taga-lugar ko lang din po ang may-ari. Ayun, kung napapansin nyo po, wala na pong takip ang LCD kanina at tingnan nyo po yung dikit sa gitna ay natanggal na, halatang nabuksan na talaga siya. So grabe po talaga ang kaba nito kung first time mo ito mabuksan dahil ang LCD pa lang po nito kapag binuksan mo ito ay possible na masira kapag nagkamali ka ng kamada. Pwede kang magabuno ng malaki. At charging pin lang po ang tama. At sigurado ako mapapakamot ka talaga dito kapag nagkamali ka. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. So ayan, ito po yung na-repair pala sa ilalim. So hindi naman sinabi sa akin ng may-ari na dati na ito nabuksan kasi pagbalik po niya, saka ko na lang po nalaman. So kagaya niyan, meron na pong repair ang board. Natuklap na po ang caps. So ayan, meron na pong ni-repair sa taas. So parts po yan ng pinaka-backlight niya. So possible na inayos na po ito dati ang backlight. So ang main issue lang naman ang gagawin natin ay yun. Ito po yung pinapaayos ng may-ari, hindi po nagcha-charge. Kung napapansin nyo po, titingnan natin yung pinaka na-repair niya. Ayan, talagang tinuklap na ang pyesa. So kung napapansin nyo po, meron na pong hinang. So ayan, sa taas. So possible na dati itong pinalitan ng light IC. So light IC po yung nandyan na parts. So ayan guys, so tinister ko po ito kasi nung na-check ko po ang pinaka-charging pin niya ay malinis naman at possible nung nakita ko ay ang akala ko ay patay talaga ang unit na to kasi madali ko na siya nayangat at ang akala ko pinagsawaan na ito gawin sa iba at ibinalik sa may-ari dahil hindi na po inayos pagdikit. So napakaswerte ko yun dahil nabaklas na. So ayan, unang-una ko pong ginawa dito. After ko na-tester ang mga linya ng charging ay good naman. So hindi siya nagcha-charge. So ang una kong ginawa ay naghanap po ako ng pamalit ng bagong charging pin. So ayan, paano ba yan palitan ng charging pin na sa basic na paraan. So ayan, ito po yung charging pin, brand new charging pin at yan po yung ipapalit natin. So ang ginawa ko dito, pinatibay ko muna siya. Ayan, yung gitna po pala sa mga nagkakabit, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ay kailangan nyo pala talaga lagyan ng hinang ang pinaka paa ng charging pin para mas madali kumapit sa motherboard. So ayan, meron na pong hinang. So ito po yung original na charging pin, tanggalin na po natin sa motherboard. So naglagay po ako ng plugs dyan para ang plugs po ay yan po yung taga-tunaw ng tingga para madali matanggal ang hinang. Ayan, kung napapansin nyo po, ang gamit ko pong hot air dito ay 380 heat at air naman ay mababa lang. So, sakto lang na hindi masunog. So, kasi meron nito, nagpagawa nung nakaraan, sunog na sunog talaga ang board na sobraan sa init. So, ayan, yan po yung original charging pin. So, ayan, ang gagawin nyo po yan, linisan nyo muna. So, may tingga po ang pinaka-panghinang ko. So, ako dyan, dinagdagan ko yung tingga at nilinis ko para, ayan, pati ang gilid-gilid, nilagyan ko ng tingga. So, iba-iba po ang paraan sa paggawa ng charging pin. Yung sa akin naman, dahil hot air ang gagamitin ko dito, nilagyan ko siya ng tingga ang gilid-gilid. So, ayan. Para madali siya kumapit, ang ginamit ko ay hot air lang. So, hot air po ang gagamitin para mas
original pa rin ang hinang niya. So, ayan guys. So, hindi po yan nasunog. Kasi mababa lang po ang init at hangin lang ang gagawin. So, 350 hits. So, ayan, kung napapansin nyo po, kapit na kapit din ang charging pin. So, para mas kumapit pa talaga ang paa, ay hininang ko pa isa-isa. At pansinin nyo po, grabe. Ang ganda po ng pagkakalagay niya at talagang tugmang-tugma sa pinaka-pin niya, mga paa niya. So, ayan, kahit replacement lang po yan, kapag maganda talaga ang pagkakagawa mo at nalagyan mo ng tingga, ay madali talagang kumapit. So, sa iba naman, merong gumagawa nito. Sana, pag nakita nyo ang video, wag nyo po, dalawa lang ang ihinang, yung positive at negative lang ang inihinang sa iba. So, dapat lahat para mag-charge ng mabilis. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, wala pong nasunog sa gitna, normal. So, madalas po yan kapag nagkamali ka ng init dyan or paglagay ay possible ng hot air, possible na masira yan. So ayan, ititest na po natin at grabe, wag po kayong kukurap. Dito po ako kinabahan sa bandang dulo ng video nung nagawa ko po ito. Ayan. So ayan, ang ginawa ko po dito, nilagay ko muna yung mga screw dun sa board at tinesting ko yung pinaka-charging niya. So kinabit ko muna yung LCD. So yan po yung LCD niya. Ay grabe po talaga, kinabahan po ako dito at hindi ko alam kung ito po ang nangyari niya. So, ayan guys, wag po kayong kukurap. Noong naayos, nagkaroon po ng guhit. So, hindi ko po nakausap ang may-ari nito kasi marami pa akong ginawa at iniwan niya bigla at hindi naman niya sinabi na may guhit pala ang LCD. So, ayan, ang akala ko dito, nasira ko yung LCD, yun pala, dati na daw palang ganyan yan. So, doon po ko kinabahan, ang akala ko nasira ko kasi pag nasira mo yan at nagkaroon na wala ng display yan, ay mahal po ang LCD ng mga ganitong unit. At mag-abuno ka, ang ginawa mo lang, charging pin, at hindi po ganun kalaki ang singil mo, kailangan talaga ingat. So, buti na lang, noong dumating ang may-ari at nakausap ko siya, ay ang sabi niya, meron na daw ang guhit. So, bigla pong nag-on ang unit niya. So, ayan, kung napapansin niyo po, meron pong blue sa taas daw. Nag-on po yan, ang automatic on siya. So, ayan, mamaya, ma-check po natin mamaya kung sira ba yung switch. No, nag-automatic on po siya. So, ayan, nilagay ko muna lahat ng screw at binalik ko yung LCD, ayan, at yung pinaka-SIM holder. So, ayan, inon ko siya, buhay naman, nag-display pa rin. So, sa mga ganitong unit, kahit naka-on pala siya, ay okay lang. Hindi po masisira, hindi kagaya ng mga dating unit, mga Xperia, or mga dati ang unit ay kapag isalpag mo siya na naka-on, ay mawala ng backlight at nasisira. So, ito po, sa paggawa nito, ay sira din po yung buto nito. So, nilibre ko na lang po sa may-ari pala. Sabi niya, natanggal pala ang buto nito nung nabagsak. So, nabagsak daw po ito at namatay. So, ayan, nawala din yung pinakabuton. So, nilibre ko na lang po ito pa sa may-ari. So, ayan, kasi binalikan, matagal po ito binalikan, kinabukasan na. So, ayan, nilibre ko yung pinaka-power button para hindi naman mahirapan ang may-ari. So, kanina, nag-automatic on. So, mamaya, ititest natin kung mag-unlock pa rin siya. So, yung power button naman nito ay temporary lang kasi wala pong nabibiling power button. So, nilagyan ko po siya ng dikit para hindi matanggal. So, ayan guys, hindi naman po nag-automatic on. Hindi naman sorted ang switch. Normal na po ito, wala ng sakit sa ulo. Ayun lang guys, sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. At sana suportahan niyo po ang aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. At click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So, yan guys, normal na po. Hanggang dito lang po ang ating video. See you on my next video. Maraming salamat po.